Hallelujah, hallelujah. Ang lahat ng bagay dito sa mundo ay nasa ilalim ng kontrol ng Panginoon Diyos. Hindi niya i-allow ang lahat ng pangyayari sa ating buhay kung ang purpose niya ay hindi magaganap. Lahat ng purpose niya ay magaganap sa ating buhay. Minsan, hindi maganda ang tingin natin sa nangyari. Subalit sa dulo nito, always thank God dahil napakaganda ng ginawa ng Diyos sa ating buhay. Katulad kay Abraham, may kaya sila, maganda ang buhay nila. Subalit, inutusan siya ng Diyos at si Abraham hindi nag-complain, sumunod sa Diyos at gumanda ang buhay, naging ama siya ng lahat ng mananampalataya. Maraming salamat, Panginoon. Hallelujah. Praise your holy name. Sinasabi dito sa ating topic sa Job, verse 1 and 2, na ang lahat, kahit ikaw ay matuwid sa harapan ng Diyos, ay may iba-ibang kaganapan. Katulad kay Job, sinasabi ng Biblia na si Job ay blameless. Mismo ang Diyos ang nagsalita. Sa Job 1 and 2, chapter 1 and 2, sabi ng Panginoon, yan ang aking lingkod na blameless, upright. Ano yung upright? Mataas ang pagkakilala, blameless, wala kang masasabi. God-fearing, siya ay may takot sa Diyos. Ito ang number 1 para masunod natin ang lahat ng sinasabi ng Diyos na ikaw ay may takot na huwag gawin ang masama at ipagpatuloy ang lahat ng kabutihan sa iyong buhay. At hates evil, siya ay lumalayo sa mga hindi magandang bagay. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. So, ang nangyari kay Job ay isang test na kung saan si Satanas at Diablo ay humingi ng pahintulot sa Panginoon Diyos. Subalit sabi ng Panginoon Diyos, sige, subalit ang bili ng Panginoon Diyos ay huwag mo siyang papatayin. Kaya ang nangyayari sa ating lahat sa panahon ngayon, nagtataka tayo dahil totoong miracles na sobra-sobra ang mga pangyayari. Disastrous. Talagang malubha ang pangyayari. Subalit nakaligtas. Kasi niya, may bili ng Diyos. Huwag mo siyang papatayin. Ito ay isang testing sa isang faithful na mananampalataya ng Diyos. Subalit, ang mga pangyayari naman sa ordinaryong tao na pabalik-balik, mamaya sumusunod, mamaya hindi, ay sinabi rin ng Diyos na mahal ng Diyos ang lahat ng tao. Mahal ng Diyos ang makasalanan, subalit ang kasalanan ay kinamumuhian ng Diyos. Kaya nga, nangyayari sa mga taong pabalik-baliktad ay may punishment. Sabi ng Diyos, I will not leave your sin unpunished. Kinakailangan, pinatawad kita, ang kasalanan mo ay may consequence. Lahat ng kasalanan, maliit o malaki, ay may consequence. Kaya nagaganap sa atin, ito ay wisdom na ipinagkakaloob ng Diyos sa atin. Nalalaman natin na ang lahat pala na ang ginawa natin hindi kaaya-aya at pleasing to God ay may consequence, may punishment. Bakit? Mahal tayo ng Diyos. Ang ibig ng Diyos ay ang lahat ng tao na nilikha niya ay maligtas. Subalit may likas na ang destinasyon ay sa walang hanggang kaparusahan, katulad ng halimbawa si Judas. Pinanganak si Judas, pinagbubuntis pa lang, may destinasyon na siya. May papel siyang gagampanan. At yun lang ang purpose sa buhay niya. Kaya nga maraming tao, kapapanganak pa lang na sanggol, namatay na. Hindi natin na kayang ipaliwanag. Pero sa Diyos, ang lahat ng bagay ay alam niya. Bilang niya ang hibla ng buhok natin, alam niya
Nasa sinapupunan ka pa lang ng iyong na alam niya ang magiging beginning mo at ang ending. Bakit? Ang Diyos ang beginning at ang end. Makapangyarihan ng Diyos. Amen? Hallelujah. Praise the Lord. So, sa example natin, sa Job chapter 1 and 2, ay pinakikita ng Diyos na kaya isinulat ito ay in-inspired ng Diyos, sinulat ng mga taong kinasiyahan ng Diyos, kanyang mga lingkod, upang maging halimbawa sa ating mga tao sa matandang panahon hanggang sa ngayong kasalukuyan, hanggang hindi nagbabalik ang Panginoon Diyos. Ito ang dapat nating tularan. Katulad ni Job, sabi ng Panginoon Diyos, ano ang nangyari? Ano ang nangyari sa pamilya ni Job? 10 ang anak niya, lumapit. May panahon, nung araw, na ang lahat ng lingkod ng Diyos, mga anghel, lahat, ay naglumalapit sa Panginoon Diyos, iginagagal ng Panginoon Diyos, at maging si Satanas ay nakikihalubilo dahil hindi pa time para itapon si Satanas, ang Diablo, sa kanyang permanent na kalalagyan, walang hanggang punishment, eternal punishment. Kaya siya nag-a-appear doon at nagpapaalam siya sa Diyos. Tinanong ng Diyos si Satanas, kumusta na ang aking matuwid na anak na si Job? Alam mo ang katwiran ni Satanas? Kaya lang naman sumusunod sa iyo yan. Ay pinagpapala mo, iniingatan ng mga kamay mo, pinoproteksyonan mo. Kung hindi ganun, di isinumpa ka niya. Kung wala siyang pakinabang sa iyo, isinumpa ka niya. Di sabi ng Panginoon Diyos, inalaw ng Diyos na i-testingin si Job. Ang unang testing kay Job ay namatay ang 10 niyang anak. Sunod-sunod sa isang araw, namatay ang 10 niyang anak. Nagtitipon ang kanyang mga anak dahil mayaman sila. Ang 10 anak niya, 7 lalaki, 3 babae, ay mahilig sa pagtitipon, nagkakasaya dahil mayaman eh. Lahat ng gusto nila, nakukuha nila, may kanya-kanyang bahay. So, nung nagtitipon sa isang anak, yung lahat ng magkakapatid, 10 magkakapatid, 7 lalaki, 3 babae, ay dumating si Satanas at naganap ang testing. Sa 4 na sulok ng mundo ay umihip ang napakalakas na hangin. At ang pinagpapartihan nilang bahay na isang anak ni Job ay gumuho at namatay lahat ang anak ni Job. Napakasakit. Bakit? Alam ba natin ang punot dulo? Hindi. Alam ba natin na nagaganap? Hindi. Tanging ang Diyos lang ang may alam ng nagaganap. Pero, ang sinabi dito sa Hebrews 2:8, all things are in God's control. Inalaw niyang mamatay ang mga anak dahil sa testing. Bakit? Si Job lang ang matuwid. Yung mga anak niya, party-party, kung ano-anong ginagawa. Kaya ang ginagawa ni Job, pagkatapos ng party, nag-o-offering si Job ng mga hayop. Ipinagdadasal niya ang mga anak niya. Kasi alam niya na maaring na-i-curse ng mga anak niya ang Diyos o may mga ginawa silang kapalpakan, magagalit ang Diyos. Mahal din ni Job ang kanyang mga anak. Subalit, hawak ng Diyos ang buhay ng tao. Kaya nang mamatay ang mga anak ni Job, hindi pa rin natinag si Job dahil ang faith niya sa Panginoon Diyos ay napakalakas. Instead na siya ay magmurukulyo, ay pinuri pa niya ang Diyos at nag-worship siya sa Panginoon Diyos. Dahil alam niya, bakit? Si Job ay may gift ng discerning. Nadi-discern niya na ang pangyayaring ito ay hindi pwedeng hindi alam ng Diyos. Alam ng Diyos. At ang pananampalataya niya sa Diyos, pinagtitiwala niya lahat. Ang buhay niya, pamilya niya, ang ari-arian niya, dahil ang kasabihan niya, ako ay hubad-hubad na dumating dito sa lupa. Babalik din ako sa aking Creator na hubad-hubad din.
alam niya ang lahat. Kaya, nung mamatay ang mga anak niya, alam niya.